Sige. Um, Pwede na tayo mag-start. Alas 7 na. Brother Ramel, opening prayer tayo. Okay po, Doc. Magandang gabi mga kapatid. Let's pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, sa opening prayer. Welcome po, Doc. At saka hindi ko nag-greet si Brother Jess. Good evening. Sis Marites. Yun. Yan. At sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live. At sa mga manonood mamaya sa pag-upload sa YouTube. Okay. Share screen muna natin. Share screen. Ayan. Kita na bro ang ano? Doc. Kita po, Doc. Okay. So again, ang ating lecture for this evening, for our Wednesday lecture, Catechism, taken from the sermon of Archbishop Fulton Sheen, no? Titled, The Essence of the Satanic, The Hatred of the Cross. Actually, makikita niyo ito kung gusto niyo panoorin sa YouTube. Ito yung title, no? Are You Being Led by the Devil? By Venerable Archbishop Fulton Sheen. Isa sa mga idol ko, no? One of the greatest preacher, no? Siya yung isa sa pinakauna na televangelist, no? Archbishop Fulton Sheen, the 20th century. And ang kanyang sainthood ay pinaprocess na, no? Ngayon ay ang status niya ay venerable, no? Okay. So, kung matandaan nyo, sa Matthew chapter 16, yeah, dito yun na nag-profess si Peter kung sino ang Panginoon. Nagtanong si Jesus, according sa mga tao, sino ako? At ang iba nagsagot, ikaw daw si Propeta Elias, ikaw daw si John the Baptist. At tinanong ni Jesus, para sa inyo, sino ako? At ang unang sumagot na tama ay si Pedro. Sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. At ang sagot ni Jesus, no? Sa deklarasyon ni Pedro, anong sagot niya? Blessed are you, Simon, son of Jonah. Dahil ito ay ipinahayag sa iyo hindi ng tao, kundi ng aking Ama sa langit. So, ang nagbigay ng inspirasyon kay Pedro para ideklara si Jesus na Mesiyas, anak ng Diyos, ay ang Ama. At dahil dito, ikaw, Pedro, ibig sabihin bato. At sa pamamagitan nitong bato na ito, dito ko i-establish ang aking simbahan. Dito ko itatayo ang aking simbahan. Isang simbahan, hindi mga simbahan. Dito ko itatayo. So ito yung tayo humuhugot ng ating doktrina na si Pedro ang representante ni Jesus. Siya ang bato. At dito itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan. Bibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. So,
Ang lecture na ito hindi tungkol sa pagtatatag ng simbahan. Ibang topic. Iba yung punto natin kung bakit natin to inulit, na? So dito, binigyan si Pedro ng pinakamataas na otoridad. Siya yung magiging first pope, no? Santo Papa. Tapos, pagka-assign ni Jesus kay Pedro na pinaka-representante niya dito sa lupa, sa kanya itatatag ang simbahan sa batong ito. Nagpatuloy si Jesus sa pagsabi na pupunta siya sa Jerusalem at kanyang ibibigay ang kanyang sarili sa mga Gentiles, no? Siya ay duduroan, siya ay pahihirapan, siya ay magdurusa sa krus. Siya ay mamamatay, siya ay pahihirapan. Ha? At anong sagot ni Pedro ng unang Santo Papa, yung binigyan ng susi ng kaharian? Anong sinagot? Hindi ito maaari. No? This shall not be. So, anong nangyari dito? Bakit ayaw ni Pedro? So, if we analyze, tanggap niya na si Jesus ay Diyos. Tanggap niya ang pagka-Diyos ni Jesus. Pero hindi niya matanggap, no? Ay ang Mesiyas na maghihirap. Ang kaya niyang tanggapin ay ang Mesiyas na niluluwalhati. Diyos na dakila. Hindi niya maisip-isip isang Diyos na maghihirap. Dadaan sa paghihirap. Ha? Ayaw niya ng ganitong klaseng Mesiyas. At ito rin ang ayaw ng lahat. So parang nagre-representante si Pedro, isipan ng tao. No? Gusto natin ng Diyos na dakila, makapangyarihan, pero ayaw natin ng Mesiyas o Diyos na naghihirap. Ha? At anong sabi ni Jesus? Anong sagot niya nung sinabi ni Pedro? Kung sa unang tingin, parang concern si Pedro. Ha? Kung sa makitid nating pag-iisip, sabihin natin, bakit nagalit si Jesus? Concern na nga yung tao sa kanya. Mahal siya. Ayaw na ni Pedro maghirap siya. Okay? Sabi niya, lumayo ka sa akin, Satanas. No? Get behind me, Satan. Tinawag niya ang unang Santo Papa, tinawag niya ang bato kung saan niya tinatag ang kanyang simbahan na Satanas. So, anong pwede nating ma-learn natin dito? So, kahit sino sa simbahan, no? Pwedeng maimpluwensyahan ng demonyo. No? So, hindi tumitigil ang pagkatao. Pero, hindi ibig sabihin na naimpluwensyahan, hindi nagkakasala, ay pababayaan niya. Ang sabi ni Jesus ay, the gates of Hades cannot overcome it. So, sa simbahan, kasama ang lahat ng mga kasapi ng simbahan, obispo, kaparian, laiko, no? Hindi malilihis pagdating sa turo. Pero bilang persona, pwedeng magkasala. So dito, na-impluwensyahan si Pedro. Pero hindi ibig sabihin, tumigil na ang kanyang head ng simbahan. No? Pinagalitan. Get behind me, Satan. Okay. Ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen, ito yung nakakalimutan natin minsan.
or hindi lang minsan, ngayong panahon, almost we have forgotten, nakalimutan natin, kahit sa araw-araw nating buhay, di ba? Nabubuhay tayo na parang walang demonyo, walang anghel, walang spiritual world. Pero anong sabi ni Saint Paul? We are against not flesh and blood. What we are against is the principalities and the forces of the air. Araw-araw, spiritual battle ito. Huwag nating kalimutan. So ito yung first lesson natin ngayon. Dapat sa araw-araw, isipin natin na nakikipagdigma ang kampo ng kadiliman sa kampo ng Diyos. Anong pinag-aawayan nila? Ang ating mga kaluluwa. Okay? So kung makalimutan natin to, na tayo ay nabubuhay lang sa hanap buhay, magsasaya, kung ano-ano pa diyang mga kasayahan, yun lang. Kung paano tumagal ang buhay, kung paano gumaan ang buhay, yun lang. At hindi tayo conscious, hindi natin tinatanim sa isipan natin na ito ay it is a great mortal combat. No? At ang nakataya dito ay ang ating mga kaluluwa. Ngayon, anong sabi ni Archbishop? Ngayon, dinodomesticate natin ang devil. Paano ba natin dinodomesticate? Yung parang ginagawa natin ang demonyo na parang hindi nakakatakot. 'Di ba? May upcoming ngayon na movie, no? Ano ba 'yan? Si Piolo ba yun? Hindi, si Paulo Contis, di ba? Ginawa ng MTRCB ng rated R kasi may Satan, ano ba yun? Parang ginagawang mabuti si Satan. Para tayong sinasanay na hindi matakot sa Diablo, na para siyang uso-uso na lang, parang fashion, or may mga movies pa na ginagawang bida si Lucifer, di ba? Dinodomesticate. Ang opposite naman ay dinideny natin. No? Ayaw nating banggitin ang salitang Satanas. No? May mga tao na bawal sabihin kasi parang tabu. Pero pag hindi natin binulgar, no, ang mga taktika ng Diablo, dadaig siya, no? So dapat ang ating preaching hindi pwede puro positive, dapat may negative, may offense, may defense, no? Hindi puro Diyos lang ang babanggitin natin. Dapat sabihin natin ang kaaway. Dapat kagaya ng sundalo. Hindi pwedeng kung ano yung mga puwersa ng ating mga kasamahan ang sasabihin natin. Dapat istadihan mo rin ang taktika ng kalaban para paano mo siya madaig. Kasi kung puro gusto mo kabutihan lang, pagmamahal, yun lang ang sasabihin, babanggitin kasi parang nag-iimbita ka ng demonyo, kung sasabihin mo yung demonyo, mali yun. Kasi, hindi mo matuturuan ng tao sa mga taktika ng kaaway. No? So, dapat balanse. Pangit rin yung puro na rin demonyo ang pagsasabi mo. Pangit rin na puro pagmamahal ang sasabihin mo at hindi na balanse. No? So, dapat balanse lahat. Ang motto ng demonyo ay I am who am not. Ano ang motto ni God? I am who I am. Diyan galing ang word na Yahweh. No? Yod, He, Vav, He. So, nilagyan ng mga vowels, kaya
naging nabanggit siya na Yahweh. YHWH, tetragrammaton, yan ang ibig sabihin ng I am who I am. No? So, ang Diablo, I am who I am not. So, nagpapanggap. So, sa mga mahilig magpanggap, hindi ka naman, yan ay parang, qualities ng Diablo rin. No? At ang gusto ng Diablo ay hindi siya malalaman na andyan siya. Hindi siya babanggitin, hindi siya pag-uusapan, kasi ano ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen? Most powerful ang devil pag siya ay i-deny ang kanyang existence. May mga tao sa simbahan, mismo kahit sa mga taong simbahan, no? Hindi naniniwala sa mga demonic attacks. Sobra kayo, guni-guni. Hindi naniniwala sa mga demonic possession. No? Pero, pangit naman yon mga kapatid, na lahat na lang ipagbibintang mo sa demonyo. Nalugi ka sa negosyo. Sabi mo, demonyo. Hindi naman tama yon. No? Lahat na lang, puro demonyo. Bawal din yon. Yung hinahanap mo ang demonyo sa lahat ng ilalim ng bato. So, hindi. Pero pag nasobrahan ka naman na wala ang demonyo, kahit mga spiritual attacks, sabihin mo gutom lang, psychiatric lang, mga lahat, pangit din. So, dapat balance ang buhay. Do not over-spiritualize lahat. No? Sinabi ko parati, ulit-ulit. Pag over-spiritualize, yung nalugi ka sa negosyo mo, sabihin mo, dahil sa kinulam ako, presyo na to, pero hindi mo namalayan, pangit ng lasa ng luto ng karinderya mo, siyempre sino bang kakain? Hindi mo na inaatupag yung suplada yung mga mga waiter mo, mahal-mahal. So, hindi din maganda ang over-spiritualization, over na pag-iisip ng mga demonyo. Pero dapat balance. Okay? Pero most powerful ang demonyo kung mas gusto niya, kung hindi inaako ang kanyang presence. Mas gusto niya. Di ba ang mga kaaway, mga kalaban, mas gusto pag hindi na alam na andyan sila, nang-aambush sila. Di ba? Kung nagtatago sa punong kahoy, nagtatago sa mga cave para pag daan ng kalaban, ma-ambush. So, yun ang gusto. So, kaya dapat always tayo aware na ang buhay na ito ay spiritual warfare. Okay? Sabi ni Charles Baudelaire, the greatest trick ng devil is to convince the world that he does not exist. O kung nag-i-exist man siya, para lang siyang king koy, no? Para siyang kengkoy na may sungay sa drawing, para sa mga horror lang siya. Pero hindi pinapakita kung ano talaga ang totoo niyang anyo at ang totoo niyang kapasidad. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he does not exist. May mga tao hindi naniniwala. Corny yan. Lalo na mga atheist, no? Hindi sila naniniwala na may Ang nakakatawa dito sa mga atheist, hindi sila naniniwala na may Diyos, hindi sila naniniwala sa demonyo, pero mahilig sumali sa mga occult practice, yung mga transcendental meditation, yung mga spirit of the glass. So mahilig sila sa mga ganon, yung mga third eye opening of the chakras. Mahilig sila sa mga New Age movement, pero hindi sila naniniwala sa Diablo daw. Pero hindi nila alam, unti-unti, dahan-dahan silang pinapapasok sa mundo ng kadiliman ng Diablo. Kasi itong mga occult, mga New Age movement, no? Ito ay isang kasapi ng Diablo. Okay. Balik tayo kay Pedro. Imagine, tinawag si
Pedro na Satanas? Malaking ano yan, no? Malaking issue yan. Sabi ni Archbishop, palaliman natin ng pag-isip yan. Bakit tinawag si Pedro na Satanas? No? Binigay sa kanya ang susi ng langit. After 1 minute, tinawag siyang Satanas. Bakit? Mute. Okay. Okay. Bakit siya tinawag na Satanas? Ito ang pinakalaman ng ating lecture. Okay? Natandaan nyo na si Jesus ay pumunta sa wilderness, sa disyerto, at nag-fasting for 40 days. Tapos sa pag-fasting niya, merong 3 temptation, merong 3 tukso na binigay sa kanya, di ba? So, dito natin malalaman sa pamamagitan ng 3 tukso na ito ay pagkamuhi, no, sa cross. Pagkamuhi sa krus ni Kristo. So, kung titingnan natin ang Biblia, mga kapatid, ayaw ng dyablo ang krus. No? Contempt, pagkamuhi, pagkagalit, pagkasuklam sa krus. So kung sa ngayong punto pa lang, mga kapatid, no? Kung may mga mensahe kayo na mga preaching na maririnig na pinapalayo kayo sa krus, yan ay layuan nyo. That is anti-cross. No? Anong ibig sabihin ng krus? Pagdurusa. No? Pagdurusa, pagtitimpi, paghihirap, no? Pagpasensya, pagpinitensya, ang talikod sa sarili. Yun ang krus, mga kapatid. Ha? So yan ang biblical point of view. Ang sabi, ang pinakadakilang pagpapahayag, no? Ang pinakadakilang pagpapahayag ng kabanalan ni Kristo at ang kanyang pagkamuhi sa kasalanan, dito makikita sa krus. No? Dito makikita kung gaano niya tayo kamahal, at dito makita kung ano kahindik-hindik ang kasalanan dahil sa kanyang pagkapako sa krus. No? Dahil sa ating kasalanan, napako siya sa krus. Dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa atin, napako siya sa krus. So dito madi-display. Okay. So ang tukso na binigay ni Satanas doon sa disyerto kasama si Kristo nung siya ay nag-fasting or nag-ayuno ng 40 days ay ito ay shortcut. Mahilig ka bang mag-shortcut? Hindi shortcut sa daan, kundi sa mga bagay dito sa mundo. Puro tayo, di ba? Gusto natin instant justice, instant. So doon tayo nagkakabulilyaso, mga kapatid, sa buhay natin dahil gusto natin ng shortcut. Instant noodles, instant. So lahat ng instant, di naman lahat, pero halos lahat ay hindi maganda. For example, gusto nating maayos ang ating bansang Pilipinas. Instant justice. No? So, patayin lahat ng mga kriminal. Palatayin lahat ng mga ano. So, gusto nating... So, lahat ng instant, mga kapatid, ay hindi talaga maganda. Shortcuts. Ayaw ng dyablo ng cross. Kaya shortcut.
nung sabi ng Diablo. Gusto mo bang sumunod ang mga tao sa iyo? No? Hindi mo kailangan, no, ng krus. Hindi mo kailangan magdusa. No? Bigyan kita ng 3 paraan na susunod sila sa iyo na kahit hindi ka na dadaan sa krus. Pero i-remind ko kayo na ang way of the cross ay kalooban ng Ama. Yun ang plano ng Ama. Pwede bang magtipon ang Diyos, mag-recruit ang tao ng Diyos, mag-preach na walang cross? Pwede naman siguro. Pero hindi yun ang kalooban ng Ama. Maraming paraan kung paano niya maaakit ang mga tao sa Kanya, di ba? Pwede siya mag-preach, pwede siya mag-milagro, kahit anong. Pero anong sabi ni Jesus? Ako ay pumarito upang hindi gawin ang aking kalooban, kundi gawin ang kalooban ng Ama. No? At ang daan, the way of the cross is the will of the Father. No? Yun ang will ni Father. Kaya, napansin nyo yung sinasabi ni Kibuloy na it is the will of the Father na ako ay mamumuhay ng marangya. May jet plane, may mga ilang milyones, mga buhay na marangya. Will of the Father. Diyan pala mga kapatid, makikita mo na way of the devil. Hindi yan ang way of the Father. Kasi ang way of the Father is the way of the cross. Pagdurusa, no? Para sa mga kasalanan. Di ba? So, sa simula pa lang, ang gusto ng Diablo, lumayo si Kristo sa krus. Hindi niya gagawin ang krus. Parang sinasabi niya kay Kristo, kinukumbinsin niya na si Kristo, pwede mo namang iligtas ang mga tao, pwede naman hindi ka magpapakamatay sa krus, hindi ka magpapakahirap. Pwede naman eh. Diyos ka, makapangyarihan ka, pwede mong gawin lahat, huwag lang yan. Di ba? So, binibigyan siya ng idea ng mga shortcut para lumayo siya sa krus. Tingnan mo yung bato. Di ba gutom ka na? 40 days ka nang walang kain. Imaginin mo, siguro mga 3 araw pa lang wala kang kain, siguro. Tingin mo sa mga di ba? Sa mga bato, tinapay. Tingnan mo, di ba? Mukhang tinapay. Wala kang kain. Gawin mong bato. Gawin mong tinapay yung mga bato. Di ba? So, ano bang purpose ni Jesus na andun siya sa desert? Para mag-sacrifice, para mag-fasting. Mahirap yon. Tigilan mo na yung kahibangan mo. Tigilan mo na yung paghihirap mo. Gawin mo na kaagad na tinapay yung bato. Tapos ng paghihirap mo. Di ba? So, anong lesson makukuha natin dito mga kapatid? No? Pinapalayo tayo ni Satanas sa pagdurusa, sa pagpinitensya, no? To sacrifice with Christ. So kung ang buhay natin ay puro karangyaan, no? Mag-iisip tayo. Anong message ng Diablo? Satisfy your appetite. Kung anong gusto ng laman mo, kung anong gusto mo, pagbigyan mo. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Kung anong gusto ng laman mo, sundin mo. Pero anong sabi ni Kristo? Anyone who wants to follow me must deny himself. Hindi yung pagbigyan mo parati ang iyong sarili. Must deny himself. No? Tanggihan niya ang mga kahilingan ng kanyang laman. No? So, ang first shortcut or temptation ng Diablo, permissiveness. Kung anong gusto mo, do whatever you feel like doing. Yeah? Yan ang mensahe ng
Ano, di ba? Oh, sino yung hindi ko mahanap kung sino yung Yun, nakita ko na. Mute. Bakit hindi ma-mute? Brad, paki-mute ng microphone, Brad. Yun. Nagpi-feedback. Yun. So, permissiveness, no? Huwag mong pigilan ang sarili mo. So, makarelate ba kayo mga kapatid? No? Huwag mong tanggihan kung anong kahilingan ng iyong laman. Second shortcut. Sabi niya, di ba Diyos ka? Tumalon ka. Dahil sasaluhin ka ng mga anghel at hindi ka masusugatan. So, ang second shortcut na para mapalayo siya sa krus, pwede mong maakit ang mga tao patungo sa iyo, maraming susunod sa iyo, kung gagawa ka ng mga himala na mga marvelous things. Yung nakakamangha, yung nakakabilib. Kasi ang tao parate ay gusto ng wow. 'Di ba? Parating gusto natin ng magic, na tayo, 'di ba? Na-enjoy tayo ng mga magic, mga nakakamangha. Yan. So, nakakamangha pag tumalon ka at hindi ka masusugatan, 'di ba? So, gawin mo 'yon. Ito ay tukso. So, pwede niyang siguro sa isang salita lang, mga Pariseo, ang mga kaaway niya, mamamatay lahat, di ba? Kung tutuusin lang, si Jesus ay napakakapangyarihan dahil siya ay Diyos. So, gagawa lang siya ng araw-araw, puro himala ang gawin niya. Yung bundok, ipapalit pa rin niya kung ano-ano pa, di ba? Pero hindi yan ang paraan ng Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Tayo ay aakitin niya sa pamamagitan ng krus, sa paghihirap, sa pagsasakripisyo. Yun. Kaya, anong lesson natin makukuha dito, mga kapatid? Mag-ingat tayo. Kasi, maraming taong gusto parati, mga nakakamangha. No? Nasanay tayo sa nakakamangha. Maraming nagtatanong sa akin, Brad, ano bang ibig sabihin ng itong panaginip ko? Ito. So, puros binibigyan ng puros gusto yung may mga nakakamangha. Kaya naaakit tayo sa mga nakakamanghang kung may taong gumagawa ng mga milagro. Mas kaya mag-ingat tayo. No? Kasi pwedeng ito ay gagamitin ng Diyos. Kaya nga hindi tayo, pinagbabawalan tayong mag-ask kay Lord ng mga mga mystical phenomenons, mga extraordinary gifts of the Holy Spirit, like yung mga speaking in tongues, no? Mga miraculous things, mga prophecy. Ang pwede nating hingin kay Lord, yung mga ordinary gifts of the Holy Spirit, like wisdom, understanding, knowledge, counsel, fear of the Lord, love, joy, peace, patience, kindness, gentleness, generosity. Pero yung mga extraordinary charismatic gifts, sabi ni Saint Teresa of Avila, hindi natin hinihingi yan ng kusa. Kusang ibibigay ni Lord yan sa'yo. No? Kusang ibibigay ni Lord, hindi mo dapat hinihingi yan. Kasi it is a sign of pride. No? Kasi kung hingi ka ng mga extraordinary charismatic gift, hindi lang ang Diyos ang nakikinig dyan, pati ang diablo. Pwede ang diablo magbigay ng ganyan, pero ito pala ay huwad na charismatic gift. No? Kaya delikado.
Ang hingin natin yung fruits of the Holy Spirit at gifts of the Holy Spirit, the 7 gifts of the Holy Spirit, no? At mga virtues. Ang sabi ni Saint Teresa of Avila, maraming mga banal na mga santo na walang extraordinary charismatic gifts, pero banal sila. Marami ring may mga extraordinary charismatic gifts na hindi banal. Okay? So, you don't need cross. Gumawa ka lang ng mga nakakamangha. Okay. And then, ang third na tukso ay dinala siya sa mataas na lugar at ibibigay ko sa iyo yung mundo. Kasi sa akin to, lahat ang mundo. Ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen, itong pangatlong tukso na ito ay makikita ngayon sa simbahan natin in the next 100 years. So, nagsisimula na nagkakatotoo. Sabi ni, hindi ko example ito kay Archbishop Fulton Sheen to na example. Sabi, ngayon, nabibiktima ang simbahan na para sa kanila, marami ngayon sa loob ng simbahan na para sa kanila, theology is politics. Why bother with theology tungkol sa mga morality, the mystery of redemption? The only thing is politics. Ano ibig sabihin ng sinabi ni Archbishop Fulton Sheen? Ano ibig sabihin? Ito ang mali minsan sa mga nagtuturo sa simbahan, yung ibang mga laiko at kaparian o obispo na mas binibigyan ng importansya ang social justice. Kung ano ang pangangailangan ng katawan. At nakalimutan na ang pangangailangan ng kaluluwa. No? So, ito yung sinulat ni Archbishop Fulton Sheen na poem. I went to church the other day to free my soul from sin. No? I was looking for the preacher, for the preacher wasn't in. The sexton then assured me that there be no use in waiting, for the preacher's gone away. He said to do some demonstrating. So, ibig sabihin, pumunta yung isang tao sa simbahan para magkumpisal to free my soul from sin. Pero walang pare. Saan ang pare? Tinanong niya yung sexton. Ang ibig sabihin ng sexton, ang yung church official na nagtatrabaho sa simbahan. Wala ang pare. Bakit saan? Yun, sumali sa demonstration. Nagrarally or ano. Okay? Iniwan yung simbahan. At tinanong niya, so sino nagpapalakad dito ngayon sa simbahan? Sino ang magte-take care sa mga sinners? Sino ang mag-feed sa lost sheep? No? Sino magliligtas at magdadala, mag-aakay sa mga makasalanan pabalik sa Diyos? Sino ang magbibinyag sa mga bata? Sino ang tutulong sa mga may sakit para sa mga anointing of the sick, blessing the dead? Sino? Sino mag-aalaga sa mga kaluluwa ng mga parokyano? Tinanong niya. At nagkamot na lang ang matanda sa kanyang ulo at hindi niya masagot. Ang sabi niya, itanong mo na lang sa Diyos dahil hindi ko rin alam. At sa kanyang pagdasal, nung gabing yon, tinanong niya si Lord kung sino ang namamahala sa simbahan. At nagpadala ang Diyos ng anghel. At siya ay naiyak-iyak sa sagot ng anghel. Ang sabi ng anghel, ang namamahala sa simbahan ay ang diablo. At siya he is doing a good job. Bakit? Dahil mas binigyan ng mga ipinagkatiwalaan ng Diyos sa mga taong simbahan, mas binigyan ng mas importanteng kahalagahan
ang pangangailangan ng material at katawan. So napuro na puros na politika, social justice, at kinalimutan na ang kanilang responsibilidad sa pagdiin, no, sa mga kaligtasan, moralidad, spiritual na pangangailangan. So ito ang example ni Saint John, ni Archbishop Fulton Sheen, no? So parang nililihis ng dyablo ang isipan ng ng simbahan ng tao sa spiritual at binibigyan ng importansya ang mundo. Holding as it were the shiny globe of the world in his hand, Satan said, "All these kingdoms are mine." No? So anong binibigyan ng pansin, no? Imbis na catechism, the morality, doctrines, pinapahalagahan. So minsan maririnig mo mas pinabigyan pa ng diin yung mga global warming, mga migrant workers, kung ano, no? Hindi naman masama yun, pero nakakalimutan na ang catechism. So, the third temptation of the Lord, sinabi ni, not to be concerned with the divine, but to be concerned only with the social and political order. Okay? So, tinawag ni Jesus na Satanas si Pedro dahil pilit niyang ilalayo si Jesus sa kanyang misyon na maghirap sa krus. Okay? Sino yung nakabukas ang mic? Pakipatay ang mic. Nag-feedback. Yun. Okay. So, gusto yung tanggapin ni Pedro ang kanyang pagka-Diyos, pero hindi sa paraan na maghihirap. No? So, ang nangyayari ngayon, ang mga tao ay allergy sa mortification. Ang ibig sabihin ng mortification, ang pagtatanggi sa sarili, mga kasiyahan, sa tawag ng laman, sa paghihirap, sa pagpenitensya, sa pag-ayuno, self-discipline. No? Makikita ito kahit sa mga seminaries, sabi niya, na wala na yung disiplina. No? So, tanungin natin ang mga sarili natin. No? Pag binigyan tayo ni Lord ng mga pagsubok, sakit, mga taong nagpapainit ng ating ulo, yung mga hindi nasusunod ang ating plano, yung mga kahirapan. Takot ba tayo dito? No? Iniiwasan ba natin ito? Yung pagdidisiplina sa ating sarili, sa pag-pray, sa paggising ng maaga, no? To pray, sa pagbigay ng more than our obligation, more than we are expected, no? Ayaw ba natin ito? So yun ang gusto ng dyablo. Na tayo ay hihingi sa Diyos na mapalayo sa mga sakripisyo, mga pagdurusa. Parati naririnig natin, no? Okay lang sa akin mamatay, basta hindi lang ako maghirap. Pero dapat welcome natin itong mga paghihirap natin, mga kapatid. No? The decline of the spirit of discipline is the hatred of the cross. So, itong example ng pag-iwas ng disiplina, no? Ang pag-iwas sa disiplina, lalo na sa pagdasal,
o sa pag-diet, sa pag-control sa ating pagkain, sa mga kung ano pang mga bagay na papagandahin natin ang ating serbisyo, yung lahat ng mga paghihirap, gusto natin lahat shortcut. Yan ay isang example ng hatred of the cross. Sabi ni 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, no? For the mystery of lawlessness is already at work. Nagsisimula na ang lawlessness, yung pagkawalang order o disiplina, no? Itong Thessalonians, sinulat ito ni St. Pablo 60 years within Christianity, no? Pero nagsisimula na ang power of the wickedness. The secret power of wickedness is at work. At the coming of the wicked man sa Revelation, no, of Satan will be attended by powerful signs and miracles and lies and deception. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid, pagdating ng Antichrist, no, ito ay magbibigay ng maraming mga nakakamangha. So kasi, bakit nakakamangha? Kasi yan ang gusto ng tao. No? Sa ngayon daw, mahihirapan tayo sa pag-detect sa mga kilos ng demonyo. At present, we cannot see the demonic work. Pero bibigyan tayo ni Archbishop ng hint or clue kung ano yung kilos ng diablo. So, So, bibigyan niya tayo kung ano ang ginagawa ng Diyos at ginagawa ng diablo sa tuwing tayo ay tinutukso na gumawa ng kasalanan. Ha? At kung anong ginagawa ng Diyos at ginagawa ng diablo pagkatapos nating gumawa ng kasalanan. Okay. So, for example, ikaw ay natutukso na gumawa ng immoralidad. For example, manonood ng X-rated or gagawa ng magnanakaw or premarital sex. So, anong ginagawa ng Diyos? Hinaharangan ka. Hinaharangan ka na pinapakonsensya ka kung sa ano pa ang Diyos ay killjoy. No? Siya ang accuser. No? Sinasabi niya, ako ay pinako, dapat ipako mo rin ang iyong mga laman sa akin. No? Hinaharangan niya tayo para hindi gumawa. Ina-accuse niya tayo ang ating conscience kung sa ano pa para siyang killjoy. Anong ginagawa ng diablo kung hindi pa natin ginagawa ang kasalanan? Pag andan ng tukso. Ang ginagawa niya, siya ang ating defender. Sinasabi niya, no? Okay lang gawin mo, no? Kasi mapagmahal naman ang Diyos. Papatawarin ka ng Diyos. Hanggang ngayon, virgin ka pa? Dapat hindi ka na sumali ka kung anong ginagawa ng mundo. Hindi ka pa nakatikim na marijuana. Mag-marijuana ka na, everybody is doing it, no? Pinapa-sang-ayunan kung anong gusto mo. So, hindi killjoy. Defender mo siya, ang diablo, pag hindi mo pa ginagawa ang kasalanan. Pero pag nagawa mo na ang kasalanan, ano ang nangyayari? Nagre-reverse ang kanilang role. Ang Diyos ay nagiging defender, si Satanas ay nagiging accuser. So pag nagawa mo na yung kasalanan, magbabaligtad na sila ng role. No? Biglang mag-iiba ang ihip ng hangin ng diablo. So, pag gawa mo ng kasalanan, sa una, nung hindi mo pa nagawa, sasabihin ng diablo, okay lang yan. Pag magkumpisal ka lang kasi ang Diyos ay maawain. No? Pwede mo pang mabago ang buhay mo, okay lang yan. Madali lang yan, Pero pag nagawa mo na, anong pinapasok sa kokote ng diablo? No? Ngayon, nakapag-drugs ka na, hindi ka na makakawala dyan. Wala ka ng pag-asa.
Kung ako sa'yo, hindi ka nalalaban, sumuko ka na. No? Hayaan mo na lang. Tuloy-tuloy mo na lang yan. Kung nabigay mo na yung virginity mo, sabihin, nawala na yung puri mo. So, para ano pa? Lubos-lubosin mo na lang. Ano ka na lang. Madumi ka na. Duming-dumi ka na. So, wala nang kwenta ang buhay mo. Ano ka na lang. Magpatuloy mo na lang ang pagkadumi mo. Di ba? Yon ang ginagawa ng bibigay sa iyo despair. Hindi ka na mapapatawad ang laki na ng kasalanan mo. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos. Wala kang kwenta. Sinaktan mo ang Diyos. Yung mga ganun. No? Kagaya ni Judas. No? Pinuno niya ang puso ni Judas ng despair. Kaya, kung lumapit lang sana si Judas kay Jesus, papapatawarin siya. Kung lumapit lang siya. Pero anong ginawa niya? Kinuha niya ang lubid at nagpatiwakal. Dahil wala nang natitira sa kanya, dahil lumayo sa Diyos at hindi niya nilunok ang kanyang pride. No? Kaya, anong nangyayari? Pag ang tao ay lumayo sa kay Jesus, no? Kaya tumataas ang rate ngayon ng suicide dahil sa despair. Yun ang ibibigay ng diablo, despair. Wala ka ng pag-asa, wala kang kwenta. Pero kung tayo sinabi na natin, Lord, help me. Nagkasala ako. Patawarin mo ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kahit ang dumi-dumi ko ngayon, pwede mo akong linisin. No? Give me a second chance. No? Pag nilunok lang natin ang pride. Pero kung pilit nating pagbabayaran ng ating utang sa ating sariling kakayahan, despair ang resulta. Anong ginagawa ng Diyos pag tayo nagkasala? Siya, dati, hinaharangan niya tayo. Pinapagalitan niya tayo, huwag mong gawin. Pero pag nagawa mo ang kasalanan, siya ay ating nagiging defender. Sabi niya, lumapit ka sa akin. Lahat kayo naghihirap. Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Yung pinapasan mong mga konsensya, pinapasan mong mga sakit sa loob, bigay mo sa akin yan. Bibigyan kita ng pahinga. Kahit anong pula ng iyong kasalanan, magiging puti yan. So yun, pero ang diablo, wala ka ng pag-asa. Makasalanan ka, hindi ka na makakaalis dyan. Diba? So, ang diabolic ay disruption of unity. No? Unity of marriage, unity sa mga seminaries, unity sa mga organization, lahat pinapadivide niya. No? So, anong ibig sa diabolic? From the Greek word dia and bolein, diabolic. Ang meaning is to tear apart, to rent asunder. Example, divorce. Hihiwalayan niya ang mga mag-asawa. Hiwalayan niya ang mga estudyante sa guro o kahit sa organization, mag-aaway-away. Pag nag-aaway-away sa organization, yan ang gusto. No? Is to tear apart. Diabolic. So, kung sino yung nagbibigay nagpapaaway, yan ay qualities ng diabolic. Contempt of the cross. Mortification. So, kaya mga kapatid, isipin natin parati, i-welcome natin ang disiplina. Yung disiplina, yung pagigising ng umaga, ang parating on time sa prayer, sa embrace ng sufferings, no? Kung anong ibibigay niya sa iyo, tanggapin mo, yakapin mo, no? Ang paggagawa ng mga hindi ka nais-nais na mga trabaho para makatulong. Yun. Hindi lang yung puro pasarap. Hindi lang yung puro kasiyahan. Kasi ang gusto ng diablo, anti-cross, anti-suffering. Sabi ni Archbishop, sobrang mga daan ang pwede nating daanan. Sobrang 10,000. No? 10,000 kadaan, klase-klaseng daan, pwede mong daanan. Pero sa huli, no, sa huling hantungan, no,
it doesn't matter. Kasi at the end of sa lahat ng daanan na yan, dalawang mukha lang makikita natin sa huling hantungan ng ating buhay. Dalawang mukha lang ang makikita natin kahit anong daanan pa ang iyong dinaanan. Yung maawaing mukha ni Kristo o yung kahindik-hindik na hitsura ni Satanas. Yun lang ang makikita natin sa huli. So kahit ano ka pa, mayaman ka, politician ka, scientist ka, sikat ka, maganda ka, pangit ka, kung ano man, athlete ka, kung ano man, anong mga daan ng buhay mo, dalawa lang na mukha makikita mo sa huli ng buhay mo. Ang mukha ni Kristo o ang mukha ni Satanas. At silang dalawa ay magsasabi kung saan ka man, akin ka, akin ka. Kung ikaw ay nabubuhay sa kasamaan at malayo kay Kristo, sasabihin ni Satanas, akin ka. No? Now, merong tatlong sandata na powerful against Satan. 3 weapons against Satan. Especially kung may tukso, sabi niya. First, the holy name of Jesus. Sambitin natin ang pangalan ni Jesus. Kasi hindi kaya ni Satanas ang pangalan ni Jesus. Bakit? Dahil sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay titiklop, no? Lahat ng ulo ay magbabaw, yuyuko, no? Every knee will bow, no? In the heavens and the earth, under the earth. The name of Jesus, so powerful. Yan ang isa natin sandata. Second, the blood of Christ. No? The blood of Christ. So, bakit? Bakit napakakapangyarihan ng dugo ni Kristo? Dahil tayo ay naligtas sa dugo ni Kristo. Kung hindi nagpaagos ng dugo si Kristo, hindi tayo mapapatawad ang ating mga kasalanan. No? So kaya yung sabi ng iba, may isang theologian, hindi ko makalimutan, sinabi sa amin sa seminaryo, yung isang theologian, hindi nyo kailangan lumayo, dapat magdistansya kayo sa krus. No? Dahil kahit hindi namatay si Kristo sa krus, maliligtas tayo. Yun ang sabi. Liberal theologian. No? Nakakatakot. Yan example ng anti-cross. Ang napakalinaw sa Biblia, kung hindi nagpatulo si Kristo ng dugo, ay hindi mapapatawad ang ating kasalanan. No? Wala nang ibang paraan. Yun ang kalooban ng Ama. Na magpapaagos ng dugo si Kristo. Kasi ang dugo ni Kristo ang huhugas ng ating kasalanan. At ang pangatlong sandata sa against temptation, against the devil, is the devotion to the Blessed Virgin Mary. Bakit? Sa Genesis, sinabi na ang seed ng woman, no, ay ang mag-crush sa head ni Satan. No? Yan ang proto-evangelium, that the woman, the seed of the woman will crush the head of the serpent. So kaya ang tatlong weapon, the holy name of Christ, the blood of Christ, at the Blessed Virgin Mary. No? So the demonic, sa simpleng salita, ang demonic is anti-cross, anti-suffering. Ayaw ng suffering, ayaw ng disiplina. No? So, sinulat ito ni Archbishop Fulton Sheen. Hindi ko alam kung totoo itong nangyari sa kanya o vision niya ito or sa meditation niya. So, ang sabi ni Archbishop, sa tuwing siya ay mag-meditate in silence, tahimik, naririnig niya ang sigaw at iyak ni Kristo.
naririnig niya. Ang ingay-ingay ng sigaw at hiyaw ng iyak ni Kristo. So, nung first time daw niyang narinig, hinanap niya. At nung nahanap niya, ito ay nanggagaling, ang boses na ito ay galing sa paanan ng krus. At sinikap niya tanggalin, buhatin si Kristo, itanggalin sa krus. Pero sabi niya, no? Basahin ko. The first time I heard it, and I went out and searched and found the man in the throes of crucifixion. I said, I will take you down. Tatanggalin kita dito sa krus. No? Pero anong sagot ni Jesus? Hayaan mo ako dito. Hindi mo ako matatanggal hanggat lahat ng tao, babae, lalaki, bata, ay sabay-sabay na bubuhatin ako at tanggalin ako dito sa aking krus. Gusto niya lahat, hindi lang isa. Ang sabi ni Archbishop, paano ko to gagawin? Hindi ko makaya ang iyak mo. Iyak ka ng iyak, no? Hindi ko makayanan ang iyong iyak. Anong gagawin ko? Ang sabi ni Kristo sa kanya, lumabas ka sa buong mundo at sabihin mo sa lahat ng babae, lalaki na makikita mo, sa lahat ng tao na iyong makakatagpo, sabihin mo, may tao sa cross. Yung anong ibig sabihin ng kwento ni Archbishop? Ang mensahe ni Kristo, preach the cross, na si Kristo ay nakapako. Meaning, lahat tayo, always nating isipin na si Kristo ay nakapako sa krus. Na siya ay naghirap. So, dapat rin tayong dumanas ng pagsakripisyo. Kung saan ang master, doon din ang servant. No? Yun ang mensahe. Sabi ni St. Paul, I preach Jesus crucified. No? Yun parati ang message niya, Jesus crucified. At sa pag-meditate natin sa krus, dahan-dahan nating mayayakap ang sufferings. Redemptive suffering. So, last verse, Matthew chapter 16, verse 24. Kung sino man ang gustong maging aking disipulo, kung sino man gustong sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Buhatin niya ang kanyang krus. No? At sumunod sa akin. Ang daming krus natin. Pwede ang trabaho, ang krus natin, boss natin. Ang krus natin, asawa natin. Anak natin. Cancer natin. Hemorrhoid, ingroin, kung ano man yung krus natin. Kung ano man ang mga suliranin natin. Yakapin natin at ating i-offer kay Kristo. At tanggihan natin parati ang ating mga makasalanang mga hatak ng laman natin. At sumunod tayo. Okay? God bless us all. Okay, sino gusto mag-volunteer ng closing prayer? Sino pang hindi nakapag... O kahit sino, kung sinong gusto mag-volunteer. Kung walang mag-volunteer, hahanap ako ng hindi familiar at ibo-volunteer ko. Brother Jess, you want to say the closing prayer? Baka nasa kusina. Sige po, Doc. Oh, Brother Jess. Okay. Closing prayer tayo, brother. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Michael the Archangel. Saint Michael the Archangel, defend us in the day of battle.
be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And to you, O Prince of the heavenly host, with the power of God, cast Satan into hell. And with him all the evil spirit who wander through the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Jess, sa closing prayer. So, sino pang hindi ko na greet kanina? Si Brother Elbandel, Sis Jennifer. Hello po, Michael. Doc. Hello, hello sis. Brother Bonnet. Good evening. Sino pa? Brother Roland, Brother Willen, Sis Willen, yun. At Sis PGA, Misamis Occidental, yun. Sorry sa mga hindi na nalagpasan ko. So, thank you sa sa pagtiyaga dito sa Zoom. Marami tayo ngayon. Extra points kayo kay Lord sa mga nakinig sa Facebook. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Doc. Thank you, Doc. God bless. Bye-bye. Thank you, Doc. Thank you. God bless. God Thank you, bless. Doc. Bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, Doc. Bye-bye. Thank you. Kakute. Ako na. Kakute na anak mo, sis. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Doc. Bye.